3 taon mula ngayon, luluhod sa harap ng aking engrandeng opisina ang lalaking dating itinuring kong mundo. Habang basang-basa sa ulan at nagmamakaaw ang isalba ko ang naghihingalo niyang kumpanya. Kasama niya ang babaeng ahas na pilit umagaw sa aking korona, na ngayon ay wala ng kahit isang pirasong alahas sa katawan at nanginginig sa takot. Titingnan ko lang sila mula sa aking bintana nang may mapait na ngiti bago ko iutos sa aking security na palayasin ang mga basurang iyan sa aking paningin. Ngunit bago ang matamis na tagumpay na iyon, kailangang magsimula ang lahat sa isang gabi ng panlalamig at isang pirasong papel na bumasag sa aking pagkatao. Nakatayo si Elena sa gitna ng kanilang malawak na dining room. Tinitingnan ang mga pagkaing dahan-dahan ng lumalamig sa ibabaw ng lamesa. Sa kanyang bulsa, mahigpit niyang hinahawakan ang isang itim at puting litrato. Ang unang sulyap sa buhay na nabubuo sa kanyang sinapupunan. Narinig niya ang pagbukas ng pinto at ang mabibigat na yabag ng sapatos ng kanyang asawa sa makintab na sahig. Hindi ko na kailangan ang handog mong hapunan. Pirmahan mo na lang ang mga dokumentong yan dahil naghihintay na si Chloe sa akin. Nanigas si Elena sa kanyang kinatatayuan nang marinig ang tinig ni Adrian. Hindi ito ang boses ng lalaking nangakong mamahalin siya habang buhay, kundi ang boses ng isang estrangero na may pusong gawa sa yelo. Inilapag ni Adrian ang isang asul na folder sa ibabaw ng lamesa, sa tabi mismo ng plorera ng mga paborito niyang bulaklak. Tumunog ang cellphone ni Adrian sa loob ng kanyang bulsa. Agad niya itong sinagot sa harap mismo ni Elena nang walang kahit anong bakas ng hiya. Hello, Chloe? Yes, love. Sandali na lang ito. Don't worry, I'm just finishing some trash here. Stay in the car, baka atakihin ka na naman sa puso dahil sa lamig. Pagkakababa ng telepono, lumingon si Adrian kay Elena na may halong pagkadiri. Ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Huwag kang mag-inarte na parang biktima, Elena. Alam nating pareho na kailangan ako ni Chloe. She's fragile. She's dying. Habang ikaw, kaya mo namang mabuhay kahit wala ako. You are strong, right? So be strong and sign it. Eksaktong sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell ng kanilang bahay. Isang delivery man ang pumasok. Bit-bit ang isang napakalaking bouquet ng mga pulang rosas. Happy 2nd anniversary po, Ma'am Elena! Sabi po rito sa note, To my forever partner, I love you more each day. Galing po kay Sir Adrian. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang delivery man ay nakangiti, walang malay sa madugong digma ang nagaganap sa kanyang harapan. Tiningnan ni Elena ang mga rosas. Ang mga rosas na malamang ay in order ni Adrian ilang linggo na ang nakalipas bago siya tuluyang lamunin ng tukso ni Chloe. Iwan mo na yan dyan at umalis ka na. Malamig na utos ni Adrian sa delivery man bago muling humarap kay Elena. Make it quick, Elena. Ayokong pinaghihintay ang babaeng totoong mahal ko. Huminga ng malalim si Elena. Akala ni Adrian ay sisinghal siya, iiyak, o magmamakaawa. Ngunit nagkamali ang lalaki. Hinugot ni Elena ang kanyang mamahaling fountain pen mula sa kanyang bag. Sa isang mabilis at matatag na galaw, nilagdaan niya ang bawat pahina ng divorce papers. Walang pang-inginig sa kanyang mga daliri. Walang luhang kumatak sa papel. Dahan-dahang itinigil ni Elena ang pagsusulat at tiningnan ang kanyang asawa ng diretso sa mga mata. Ang kanyang tingin ay kasing talas ng isang scalpel na humihiwa sa kaluluwa. Actually, Adrian, you're right. I am strong. At dahil doon, hindi ko kailangan ng isang lalaking kasing hina mo. Isang lalaking kayang manipulahin ng isang babaeng nagkukunwaring mamamatay na para lang makakuha ng atensyon. Kinuha ni Elena ang folder at isinalaksak ito sa dibdib ni Adrian. Pagkatapos, kinuha niya ang bouquet ng mga rosas at walang pag-aalinlangang itinapon ang mga ito sa basurahan sa harap mismo ng kanyang asawa. The house is mine. The car is mine. And my dignity?
It was never yours to begin with. You want Chloe? Go. Take her. But remember this night, Adrian, because from this second on, you don't have a wife anymore. You only have an enemy who knows all your secrets. Mabilis na tinalikuran ni Elena ang lalaki. Umakyat siya sa itaas, binitbit ang kanyang maleta na kanina pa pala handa sa gilid ng kama. Hindi siya lumingon. Hindi siya tumigil para pakinggan ang anumang huling salita ni Adrian. Pagbaba niya, dire-diretso siyang lumabas ng pinto patungo sa kanyang sariling sasakyan. Habang pinaandar niya ang makina, hinawakan ni Elena ang kanyang tiyan. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi tayo iiyak, anak. Bulong niya sa dilim habang bumubuhos ang ulan sa windshield. Dahil sa susunod na makita nila tayo na ang may-ari ng mundong inapakan nila. Pinaharurot ni Elena ang sasakyan paalis. Iniwan ang lalaking nananatiling nakatayo sa pinto, bit-bit ang mga papel na magiging mitsa ng sarili nitong pagbagsak. Ang lalaking dati akong itinuring na isang basahan na pwedeng itapon sa gilid ng lansangan ay balang araw luluhod sa aking paanan, habang iniingatan ang bawat salitang lalabas sa kanyang bibig para lamang hindi ako tuluyang lumisan. Ang aking tuso at taksil na dating asawa, kasama ang kanyang makati at mapagpanggap na kabit, ay matututunan na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakukuha sa pagsigaw o sa pagluha ng peke, kundi sa tagumpay na hindi nila kailanman maaabot. Sa pagbabalik ko, hindi ko lang kukunin ang lahat na nawala sa akin, kundi sisiguraduhin kong bawat sentimo ng kanilang kayamanan at bawat hibla ng kanilang dangal ay magiging abo sa ilalim ng aking mga sapatos. Sa loob ng isang marangyang penthouse sa Zurich, Switzerland, kitang-kita ang perpektong linyada ng mga gusaling, tila mga kristal sa ilalim ng sikat ng araw. Isang babaeng nakasuot ng itim na turtleneck at slacks ang nakatayo sa harap ng dambuhalang salamin, habang tinitingnan ang isang digital na blueprint sa kanyang tablet. Architect E, the board is waiting for your decision. The Manila Sky Garden project is the biggest architectural venture in Southeast Asia this year. Are you going to accept it? Hindi agad sumagot si Elena. Nanatili nakapako ang kanyang paningin sa lawak ng lungsod. Ngunit ang kanyang isip ay lumipad pabalik sa isang mainit at madilim na gabi sa Manila, 3 taon na ang nakalilipas. Samantala, sa isang eksklusibong subdivision sa Pilipinas, hindi katahimikan, kundi ingay ng pagtatalo. Ang bumabalot sa mansyon na dati ay pag-aari ni Elena. Maririnig ang kalansing ng mga mamahaling gamit na tila itinatapon sa kung saan, kasunod ang matinis na boses ng isang babaeng sanay makuha ang lahat ng gusto niya. Adrian, I told you, I need that limited edition bag. Bakit pa ang kuripot mo na ngayon? You're a colonel, for heaven's sake. Hindi ba sapat ang sweldo mo para tustusan ang lifestyle ko? Nakahilot ang mga daliri ni Adrian sa kanyang sentido habang nakaupo sa sofa. Ang lalaking dating matikas at puno ng otoridad ay tila tumanda ng 10 taon. Ang kanyang uniforme ay hindi na kasing plansado ng dati at ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Chloe, stop it. Ang dami natin utang sa bangko dahil sa mga hiningi mong renovation sa bahay na ito. Ang kumpanya ni Lolo ay nanganganib na mabankrupt kung hindi namin makuha ang contract para sa Manila Sky Garden. Hindi ito ang oras para sa mga luho mo. Oh, so ngayon ay ako na naman ang may kasalanan? Akala ko ba ay gagawin mo ang lahat para sa akin dahil mahina ang puso ko? Adrian, baka gusto mong maalala na iniwan mo ang asawa mo para sa akin. Pasigaw na sagot ni Chloe bago muling nakunwaring kinakapos ng hininga at napahawak sa kanyang dibdib. Tiningnan ni Adrian ang babaeng nasa harap niya. Sa loob ng 3 taon, ang fragile at sweet na Chloe na nakilala niya ay unti-unting naging isang halimaw ng kasakiman. Naalala niya bigla si Elena, ang babaeng kahit kailan ay hindi humingi ng kahit ano, ang babaeng tahimik na nag-aayos ng lahat bago pa man niya malaman na may problema. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib.
Isang buntong hiningang puno ng pagsisisi na pilit niyang itinatago sa sarili. Balik sa Zurich, isang maliit na tinig ang bumasag sa seryosong atmosfera ng opisina. "Mommy, look! I drew a big house with a garden for you." Isang batang lalaki na may edad na 3 na may mga matang kasing talas ng kay Adrian, ngunit may niting kasing amo ng kay Elena, ang tumatakbo patungo sa kanya. Agad na lumambot ang mukha ni Elena. Binuhat niya si Nathan at hinalikan sa noo. Ang tanging init na hinahayaan niyang pumasok sa kanyang malamig na mundo. "It's beautiful, Nathan. Very professional. Just like Mommy," bulong ni Elena habang hinahaplos ang buhok ng anak. Lumingon si Elena sa kanyang assistant na si Sofia na kanina pa naghihintay ng sagot. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagmamahal para sa isang lalaking hindi siya karapat-dapat ay nadniningning na ngayon sa determinasyon at lohika. "Tell the developers in Manila that Architect E is coming. But under one condition. I will have full control over the budget, the contractors, and the termination of any partners involved in the project. If they can't agree to that, they can find another architect to save their dying legacy." "Yes, architect. I'll send the email right away. By the way, the lead contractor for the local side is the Tan Construction Group. The CEO is Colonel Adrian Tan." Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Ito ang sandaling hinihintay niya. Hindi siya babalik para magmakaawa ng pag-ibig o para ipakita ang kanyang anak. Babalik siya para wasakin ang pundasyon ng mundong itinayo ni Adrian sa ibabaw ng kanyang mga luha. Tan Construction Group? Perfect. Sophia, book the flight for next week. It's time for the Philippines to meet the architect of their downfall. Habang inihahanda ni Sofia ang lahat, kinuha ni Elena ang tablet at tiningnan ang listahan ng mga asset ng pamilya Tan. Sa bawat pagpindot niya sa screen, tila isa-isa niyang tinatanggal ang mga preferensya ni Adrian. Hindi na siya ang Elena na madaling paiyakin. Siya na ang Architect E. Ang babaeng hindi lang nagtatayo ng mga gusali, kundi marunong din mapabagsak ng mga imperyong binuo sa kasinungalingan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi sa Zurich, narinig ang tunog ng pag-shutdown ng computer ni Elena, na tila isang hudyat ng pagsasara ng isang kabanata at pagbubukas ng isang madugong simula. Ang lalaking dating ng insulto sa aking pagkatao at nagsabing, "Wala akong mararating kung wala siya," ay siya mismong magbubukas ng pinto para sa aking maringal na pagbabalik. Ang aking dating asawa na nagpalit sa akin sa isang wad na alahas ay matututunang kilalanin ang tunay na ginto sa gitna ng kanyang paghihikahos. Panoorin ninyo kung paano ko yuyurakan ang kanyang kayabangan sa pamamagitan lamang ng isang matalim na titig at isang propesyonal na ngiti na kasing lamig ng yelo. Ngayon, ako na ang may-ari ng tadhana na dati ay pilit nilang ninakaw sa akin. Ang boardroom ng Tan Construction Group ay puno ng tensyon na tila isang kwerdas na malapit ng maputol. Nakaupo si Adrian sa kabisera, hindi mapakali habang paulit-ulit na inaayos ang kanyang kurbata. Sa tabi niya, si Chloe ay nakasuot ng isang masyadong marangyang puting damit, puno ng alahas na tila ba pupunta sa isang kasalan imbes na sa isang business meeting. "Adrian, relax. I'm sure Architect E is just another woman who got lucky abroad. Huwag kang masyadong kabahan. I'm here to support you," bulong ni Chloe habang hinahawakan ang braso ni Adrian. Hindi sumagot si Adrian. Ang tanging naririnig sa loob ng silid ay ang mahinang pag-ikot ng aircon at ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Nang bumukas ang malaking pinto ng boardroom, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Adrian. Pumasok ang isang babaeng balot ng otoridad. Nakasuot siya ng isang emerald green na power suit na perpektong humuhubog sa kanyang matikas na tindig. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, inilalantad ang kanyang mukhang tila inukit mula sa pinakamahal na marmol. Ang bawat hakbang ng kanyang stiletto sa sahig ay nagbibibay ng mensahe ng kapangyarihan. Isang tunog na walang bakas ng pag-aalinlangan. "Elena?" Halos hindi makapaniwalang sambit ni Adrian. Tumayo siya ng kusa. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig sa gilid ng lamesa. Huminto ang babae sa tapat ni Adrian.
Tumingin siya rito, ngunit walang kahit anong emosyon sa kanyang mga mata. Walang galit, walang sakit, at mas lalong walang pagmamahal. Para siyang tumitingin sa isang pader na kailangang gibain. Good morning. I am Architect E of Zurich Global Designs. And you must be Colonel Adrian Tan, the CEO of this struggling company. Malamig na boses ni Elena ang bumalot sa buong silid. Wait, you are Architect E? Elena, anong kalokohan ito? Bakit hindi mo sinabing ikaw ang darating? Singit ni Chloe na ngayon ay nakatayo na rin at halatang nanginginig sa selos at gulat. Dahan-dahang binalaling ni Elena ang kanyang paningin kay Chloe. Tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa, na tila sinusuri ang isang mumurahing materyales na hindi pasado sa kanyang standards. In a professional environment, you address me as Architect E. I'm sorry, I don't think your name is on the list of board members or stakeholders of this project. Secretary, please kindly escort any unauthorized personnel out of this room. We are here to discuss a 1 billion peso project, not a family reunion. Namula sa hiya si Chloe. Tumingin siya kay Adrian para humingi ng saklolo. Ngunit si Adrian ay nananatiling nakatulala kay Elena. Hindi niya mapaniwalaan na ang babaeng nasa harap niya ngayon ay ang dating Elena na tahimik na nagluluto sa kanilang kusina. Elena, please, let's talk about this. Chloe is she's part of the management now. Pilit na paliwanag ni Adrian. Then your management is as flawed as your current financial statements, Colonel. Sagot ni Elena habang inilalapag ang kanyang leather portfolio sa lamesa. I am here because your grandfather, Lolo Roberto, begged my firm to save this project. I am here for the Manila Sky Garden, not for your personal drama. Now, shall we start? Or should I leave and let your company rot in bankruptcy? Dahan-dahang naupo si Adrian, tila isang sundalong natalo sa sarili niyang kampo. Si Chloe naman ay napilit ang maupo sa gilid. Ang kanyang mga kuko ay binaon sa kanyang palad sa tinde ng galit. Sa buong oras ng presentasyon, nangingibabaw ang katalinuhan ni Elena. Bawat tanong ni Adrian tungkol sa budget at disenyo ay sinasagot niya ng may lohika na hindi matututulan. Wala siyang pakialam kung nasasaktan ang pride ni Adrian sa bawat pagtatama niya sa mga maling desisyon nito. Sa kalagitnaan ng meeting, sinadya ni Chloe na abutin ang pitsel ng tubig. Ngunit aksidente niya itong naitabig patungo sa direksyon ng mga blueprint ni Elena. Ngunit bago pa man dumapo ang tubig sa mga papel, mabilis na nahuli ni Elena ang braso ni Chloe. Ang hawak ni Elena ay kasing higpit ng isang bakal na rehas. Ang mga blueprint na ito ay nagkakahalaga ng higit pa sa buong buhay mo, Chloe. Huwag mong subukan ang pasensya ko sa loob ng boardroom na ito dahil hindi ako mag-aatubiling tapusin ang karera mo bago pa man ito magsimula. Bulong ni Elena na sapat lang para marinig ni Chloe. Binitawan ni Elena ang braso ng babae at hinarap muli si Adrian na ngayon ay mukhang hiyang-hiya sa inasal ng kanyang kinakasama. One more thing, Colonel Tan. As a condition for my firm's investment and my expertise, I want full transparency of all accounts, including the ones that have been illegally diverted to personal expenses in the last 3 years. Napatigagal si Adrian. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Tumingin siya kay Elena, naghahanap ng kahit anong senyales ng biro. Ngunit tanging ang malamig na katotohanan lamang ang nakita niya. Elena, what are you saying? Tanong ni Adrian sa mahinang boses. Inayos ni Elena ang kanyang mga gamit at tumayo ng tuwid. I'm saying that I don't just build skyscrapers, Adrian. I also know exactly how to find the cracks in a foundation, be it a building or a man's integrity. See you tomorrow at the site. Don't be late. I hate wasting time on people who don't know the value of what they have. Lumabas si Elena ng silid nang hindi nililingon ang dalawa. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay tila isang martilyo na pumupukpok sa huling pako ng kabaong ng katahimikan ni Adrian. Ang mabulaklak na dila ng linta na yan na nagkukunwaring biktima ay mapuputol din balang araw sa harap ng lahat ng taong niloko niya. Ang mga peking luhang yan na ginagamit niya para manipulahin ang aking dating asawa ay magiging totoong luhang pait
kapag kinuha ko na ang bawat huling sentimo na ninakaw niya. Titingnan ko siyang nakahandusay sa sahig, humihingi ng tawad, habang ako ay nakatayo sa kanyang harapan nang walang kahit anong emosyon, bit-bit ang katotohanang dudurog sa kanyang wad na mundo. Ang paghihiganti ay hindi kailangang maging maingay. Minsan, ang pinakamasakit na tama ay ang katotohanang hindi mo na maibabalik ang mga bagay na sinira mo. Nakatayo si Elena sa tapat ng malawak na bintana ng opisina ni Adrian. Tinitingnan ang abalang kalsada ng Makati nang narinig niya ang malakas na pagbukas ng pinto. Papatayin mo ba talaga ako sa selos, Adrian? Bakit mo hinaya ang tratuhin ako ng babaeng yan na parang basura sa harap ng mga empleyado mo? Ang tinig ni Chloe ay matinis at puno ng pait na tila isang kaskas ng kutsilyo sa baso. Pumasok siya sa silid na nakahawak sa kanyang dibdib, ang mukha ay namumutla na tila ba hihimatayin sa anumang sandali. Sa likod niya ay si Adrian na mukhang pagod at pilit na inaayos ang kanyang gusot na uniforme. Chloe, please. Architect E is a professional. Huwag mo nang dagdagan ang stress ko. Kailangan nating makuha ang proyektong ito para hindi tayo tuluyang malubog. Pakiusap ni Adrian sa mahinang boses. Dahan-dahang lumingon si Elena mula sa bintana. Ang kanyang muka ay walang bakas ng pagkagulat o galit. Tanging ang isang nakakapanindig balahibong katahimikan ang bumabalot sa kanya. Kung sa tingin mo ay tinatrato kita na parang basura, Chloe, baka dahil iyon ang tingin mo sa sarili mo. In architecture, we only keep materials that have value. Everything else is disposed of. Malamig na sabi ni Elena habang inaayos ang kanyang mamahaling relos. How dare you? Adrian, nakikita mo ba? She's bullying me. My heart, I can't breathe. Lalong naging dramatiko ang pagkilos ni Chloe. Napasandal siya sa mesa ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng magtubig. Eksaktong pumasok ang isang batang empleyado. Bit-bit ang ilang mga dokumento. Sir Adrian, ito na po ang... Ay, sorry po. Ma'am Chloe, okay lang po ba kayo? Architect, pasensya na po. Kailangan na po ni Ma'am Chloe ang gamot niya. Ang empleyado ay bakas ang takot sa muka. Tila sanay na sa mga eksenang ganito ni Chloe. Tumingin si Adrian kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap. Elena, baka pwedeng lumabas ka muna? You're making her condition worse. Let's talk about the business tomorrow. Isang maikling tawa ang kumawala sa mga labi ni Elena. Isang tawang walang tunog ng saya, kundi puro pangungutya. Adrian, hindi ako ang dahilan kung bakit hindi siya makahinga. Ang dahilan ay ang bigat ng mga kasinungalingang kinakarga niya, sagot ni Elena. Hindi siya lumabas. Sa halip, lumapit siya kay Adrian at inilapag ang isang tablet sa ibabaw ng mesa, direkta sa harap ng mga mata ni Chloe na agad nanganlaki. While she was busy practicing her fainting act, I was busy auditing the procurement accounts of Tan Group. Adrian, did you know that 10 million pesos were transferred to a dummy account under the name of C. Velasquez last month? Isang account na nagbabayad para sa mga shopping spree sa Paris. Habang ang mga trabahador niyo sa site ay 3 linggo nang hindi sumasahod, napatigil si Chloe sa kanyang pag-arte. Ang kanyang paghinga na kanina ay mabilis ay biglang naging normal sa tinde ng gulat. Ang silid ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan. 10 million? C. Velasquez? Chloe, what is she talking about? Tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay nagsisimulang manginig sa galit. It's not true. She's fabricating documents to ruin us, Adrian. Huwag kang maniniwala sa kanya. Muling sumigaw si Chloe. Ngunit ang kanyang boses ay nanginghinig na ngayon. Hindi na sumagot si Elena sa mga akusasyon ni Chloe. Kinuha niya ang kanyang bag at hinarap ang empleyado na kanina pa nakatayo sa gilid. Tell the accounting department that I will be there in 10 minutes, and if anyone tries to delete any file, I will know. Lumingon siya kay Adrian, na ngayon ay nakatitig sa tablet ng may halong pait at pagdududa. I don't just build walls, Adrian. I break them down to see what's rotting inside. Chloe is not dying of a heart condition. She's dying of greed.
And unfortunately for you, you're the one paying for it. Naglakad si Elena patungo sa pinto nang hindi na nililingon ang dalawa. Nang nasa pasilyo na siya, kinuha niya ang kanyang phone at may tinawagan. Sophia, follow the man Chloe met at the parking lot earlier. I want to know exactly where the stolen money is being laundered. I want her to lose everything before she even realizes I've started the attack. Ang muka ni Elena ay kasing tigas ng semento. Walang puwang para sa awa, walang puwang para sa nakaraan. Bawat hakbang niya ay tila isang kalkuladong galaw sa isang chess game kung saan alam na niya ang katapusan. Ngunit bago siya makarating sa elevator, nakita niya ang isang pamilya na figura na nagmamadaling lumabas mula sa kabilang silid. Si Lolo Roberto, ang tanging taong nirespeto niya sa pamilyang ito. Ang matanda ay namumutla at tila hindi makalakad ng maayos. Elena, iha, sambit ng matanda bago ito tuluyang nawala ng balanse. Ang lalaking nagtapon sa akin sa basura ay walang karapatang makilala ang anghel na nagbigay sa akin ng lakas para bumangon mula sa aking mga abo. Ang kanyang mga kamay na dumungis sa aming sumpa ay hindi kailanman dapat dumampi sa balat ng aking anak. Hahayaan ko siyang mabuhay sa gitna ng mga tanong na walang sagot habang unti-unti kong binabawi ang lahat ng karangyaan na ipinagpalit niya sa aming pamilya. Ang aking anak ay hindi bunga ng aming nakaraan, kundi ang simula ng aking bagong bukas. Isang bukas na wala na siyang puwang kahit kailan. Ang amoy ng antiseptiko at ang malamig na buga ng aircon sa pasilyo ng ospital ay tila bumabalot sa dibdib ni Elena habang mabilis siyang naglalakad patungo sa intensive care unit. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay sumasabay sa mabibigat na yabag ng kanyang sapatos sa makintab na sahig. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya si Adrian na nakasandal sa pader, nakayuko at hawak ang kanyang noo, habang si Chloe ay nakaupo sa bench at pilit na pinupunasan ang mga luhang hindi naman bumabasa sa kanyang pisngi. Elena, bakit ka narito? Wala kang karapatang lumapit sa lolo ni Adrian. Ang matinis na boses ni Chloe ang bumasag sa katahimikan, dahilan para mag-angat ng tingin si Adrian. Hindi tumigil si Elena sa paglalakad. Tumingin siya ng diretso kay Adrian, binaliwala ang presensya ng babaeng tila isang langaw na pilit na umaaligid sa isang sugat. I'm here as a business partner of the Tan Group. Lolo Roberto is the chairman, and his health affects my project. Don't flatter yourself, Chloe. I'm not here for your husband. I'm here for my investment. Malamig na tugon ni Elena. Ang kanyang boses ay walang kahit anong bakas ng kaba. Eksaktong lumabas ang doktor mula sa ICU. Agad na tumayo si Adrian at Chloe, ngunit si Elena ang unang nakalapit. Architect, Colonel. Stable na ang chairman, pero kailangan niya ng katahimikan. May bumabagabag sa kanya, kaya tumaas ang kanyang blood pressure. Paliwanag ng doktor, bago ito muling pumasok sa loob. Nang makaalis ang doktor, isang maliit na tinig ang narinig mula sa kabilang dulo ng waiting area. Mommy? Is great-grandpa okay? Tila binuhusan ng nagyayelong tubig si Adrian nang marinig ang salitang, Mommy! Lumingon siya at nakita ang kanyang assistant na si Sophia na may hawak na isang batang lalaki. Ang bata ay nakasuot ng maliit na trench coat, maayos ang buhok, at may mga mata na tila salamin ng sariling mga mata ni Adrian. Dahan-dahang lumapit si Adrian, ang kanyang mga hakbang ay puno ng pag-aalinlangan. Elena, sino ang batang ito? Why did he call you mommy? Hinarangan ni Elena ang paningin ni Adrian. Ang kanyang tindig ay tila isang matibay na kuta na hindi hahayaang makalagpas ang sinuman. He is my son, Adrian. My only priority in this world, matipid na sagot ni Elena. Your son? He looks like he's about 3 years old. Elena, tell me the truth. Is he mine? Ang boses ni Adrian ay nanginginig. Puno ng isang pag-asang hindi niya dapat nararamdaman. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Lumapit siya ng bahagya kay Adrian,
Sapat lang para maamoy ng lalaki ang pamilyar na pabango ni Elena na ngayon ay hinaluan na ng lamig ng tagumpay. Your son? Adrian, don't be ridiculous. You chose to end our family the night you handed me those divorce papers. The father of this child died exactly 3 years ago. Sa sandaling tinalikuran mo ako para sa babaeng yan. My son has no father, only a mother who would burn the world to protect him. Elena, hindi mo ako maloloko. He has my eyes. He has the Tan family's features. Sigaw ni Adrian, ngunit agad siyang pinatahimik ng masamang tingin ng mga nurse sa paligid. Si Chloe naman ay napatayo, ang kanyang muka ay namumutla sa galit at takot. Alam niyang kung ang batang ito ay tunay na anak ni Adrian, mawawalan siya ng alas sa pamilya Tan. Adrian, don't listen to her. Baka kung kanino lang niya nakuha ang batang yan para perahan ka. She's an architect now. She knows how to build lies. Hindi pinansin ni Elena si Chloe. Lumingon siya kay Sofia at marahang kinuha si Nathan. Let's go, Nathan. We'll visit great-grandpa when the toxic people are gone. Habang naglalakad palayo si Elena, hindi niya napansin na may isang piraso ng hibla ng buhok ni Nathan ang sumabit sa gilid ng bench kung saan siya sandaling tumayo para ayusin ang coat ng bata. Nang mawala na sa paningin nila si Elena, dahan-dahang lumapit si Adrian sa bench. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinupulot ang hibla ng buhok. Ang kanyang puso ay naghahabulan sa tindi ng kaba at pag-asa. Tumingin siya kay Chloe, na ngayon ay abala sa muling pag-arte ng kanyang sakit sa puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na tumingin si Adrian ng may awa. Inilagay ni Adrian ang hibla ng buhok sa loob ng kanyang pitaka. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang desisyong alam niyang babago sa lahat. Secretary, cancel all my meetings for tomorrow. I need to go to the DNA testing center. I don't care about the costs. I want the results as soon as possible. Utos ni Adrian sa kanyang staff sa telepono, habang ang kanyang tingin ay nananatiling nakapako sa direksyong dinaanan ni Elena at ng bata. Maitatala sa kasaysayan ng pamilyang ito ang gabi, kung kailan ang isang huwad na reyna ay tuluyang mawawala ng trono sa harap ng lahat ng taong kanyang nalinlang. Ang aking dating asawang traidor at ang kanyang mapagkunwaring kabit ay makakatikim ng isang sampal na hindi nanggaling sa aking kamay, kundi sa katotohanang matagal na nilang pilit na ibinabaon sa lupa. Papanoorin ko ang pagguho ng kanilang mga kasinungalingan habang ako ay nananatiling nakatayo ng matuwid. Suot ang aking pinaka-eleganteng niti na kasing talas ng isang labaha. Sa huli, ang bawat luhang inaksaya ko noon ay babayaran nila ng kahihiyang hindi na mabubura kailanman, nakalapag sa gitna ng mahabang lamesa ng pamilya. Tan ang mga kagamitang gawa sa pilak, na nagbibagay ng isang marangyang kislap sa ilalim ng dambuhalang chandelier. Ito ang unang pagkakataon na muling nakasama si Elena sa isang hapunan kasama ang buong pamilya, hindi bilang isang manugang, kundi bilang ang arkitektong magliligtas sa kanilang dangal. Ang bawat kalansing ng kubyerto sa pinggan ay tila isang babala ng paparating na unos. Adrian, hindi ko yata kayang tapusin ang pagkain. Parang may pumipiga sa puso ko. Siguro ay dahil sa stress sa opisina kanina. Ang mataray, ngunit nang hihinang boses ni Chloe ang bumasag sa pormal na katahimikan. Humilig siya sa balikat ni Adrian, habang ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib, at ang isa naman ay nanginghinig na humahawak sa baso ng tubig. Chloe, uminom ka muna ng gamot. Mommy, please, can we stop the project discussions for a while? Chloe is not feeling well. Ang nag-aalalang tinig ni Adrian ay puno ng bulag na pagmamalasakit. Lumingon siya kay Elena na may bahid ng paninisi sa kanyang mga mata. Elena, baka pwedeng bukas na natin ituloy ang tungkol sa audit? Hindi mo ba nakikita? Nahihirapan na si Chloe. Hindi natigil ang marahang paghiwa ni Elena sa kanyang steak. Pagkatapos ng isang sandali, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tinidor at kutsara ng walang kahit anong tunog. Tiningnan niya si Chloe nang may malamig na pagtitig
Isang tingin na tila ba binabasa ang bawat hibla ng kasinungalingan sa katawan nito. Nakapagtataka, Adrian. Sabi ng iyong ina, kaninang hapon lang ay nakitang namimili si Chloe sa isang mamahaling butik at nakipag-unahan pa sa pag-akyat sa hagdan para sa isang bagong sapatos. Mukhang ang kanyang sakit sa puso ay pumipili lang ng oras kung kailan aatake. Panimula ni Elena sa isang kalmadong boses na tila isang hudyat ng kamatayan para sa kredibilidad ni Chloe. What are you saying, Elena? Are you accusing me of lying? My condition is a medical fact. Adrian, tell her! Muling sumigaw si Chloe. Ngunit sa pagkakataong ito, sinamahan niya ito ng marahas na pagtayo na naging sanhi ng pagtumba ng kanyang upuan. Ang malakas na tunog ng kahoy na bumagsak sa sahig ay naging hudyat para pumasok ang assistant ni Elena na si Sofia. Bitbit ang isang puting envelope. Actually, Chloe, I don't need to accuse you. I prefer to let the science speak for itself, patuloy ni Elena. Kinuha niya ang envelope at inilabas ang isang dokumento na may logo ng pinakasikat na ospital sa bansa. Ito ang iyong medical records mula sa laboratorio kung saan ka kumukuha ng iyong maintenance medicine. Ayon sa toxicology report na ito, ang iniinom mong gamot ay hindi para sa puso, kundi mga bitamina at isang uri ng stimulant na nagpapabilis ng tibok ng puso para lamang magmukha kang hinihingal at nagpapawis sa harap ni Adrian. Nabitawan ni Adrian ang kanyang napkin. Ang kanyang muka ay nawala ng kulay habang binabasa ang mga linyang nakasulat sa papel. Stimulants? Chloe, is this true? Sinasabi rito na wala kang kahit anong bara sa puso. You've been taking pills just to mimic the symptoms? No, that's fake. Elena fabricated those papers. She's a designer. She can design anything, even lies. Ang desperadong sigaw ni Chloe ay umalingawangaw sa buong silid, ngunit sa pagkakataong ito, walang sinuman ang lumapit para alalayan siya. Kahit ang ina ni Adrian na kanina ay nakasuporta sa kanya, ay dahan-dahang umiwas ng tingin. Tumayo si Elena ng dahan-dahan, inayos ang kanyang damit, at tumingin kay Adrian na ngayon ay tila isang batang naliligaw sa gitna ng gubat. You sacrificed our marriage for a fragile heart that doesn't even exist, Adrian. You were manipulated by a masterpiece of a performance, not a medical emergency. Isang arkitekto ako, Adrian. Marunong akong tumingin kung ang isang pundasyon ay gawa sa matibay na semento o sa marupok na buhangin ng panlilinlang. Lumingon. Si Elena kay Chloe na ngayon ay nakahandusay sa sahig, umiiyak na ng totoong luha ng kahihiyan. Don't bother fainting now, Chloe. No one is watching anymore. The show is over. Naglakad si Elena patungo sa pinto. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, isang kasambahay ang nagmamadaling lumapit kay Adrian. Bitbit nito ang isang express delivery envelope na may tatak ng isang DNA testing center. Sir Adrian, ito na po ang hinihintay ninyong resulta. Ang sabi ng kasambahay sa gitna ng tensyon. Agad na hinablot ni Adrian ang envelope. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinupunit ang papel. Tumingin siya kay Elena na nasa pintuan pa rin, at pagkatapos ay sa dokumento. Ang kanyang mga mata ay nanglaki, at ang kanyang hininga ay tila tumigil sa lalamunan. Ang lalaking ito na tinawag kong asawa ay nagawang talikuran ang sariling dugo at laman dahil lamang sa isang mapagpanggap na babae. Ang aking dating asawa ay sisinghot ng alikabok sa tinde ng pagsisisi habang pinapanood akong iligtas ang aking anak mula sa kapahamakang siya mismo ang nagtanim. At ang babaeng ahas na nagtangkang saktan ang aking anghel? Sisiguraduhin kong ang bawat segundo ng kanyang buhay sa loob ng rehas ay magiging isang buhay na impyerno. Walang luha ang masasayang dahil ang bawat patak ng aking galit ay magiging mitsa ng kanilang pagkawasak. Hawak ni Adrian ang papel na naglalaman ng katotohanang dudurog sa kanyang natitirang katinuan. 99%. Ang batang may mga mata na tila salamin ng kanyang sariling pagkatao ay kanyang ang anak. Isang malakas na hangin ang umihip mula sa labas ng mansyon na tila ba nakikisama sa gulo ng kanyang isipan?
Ngunit bago pa man niya mabigkas ang pangalan ni Elena, ang katahimikan ng gabi ay binasag ng isang nakakapangilabot na balita mula sa kanyang telpono. Architect, nawawala si Nathan. Isang itim na sasakyan ang humarang sa amin sa parking lot at kinuha siya. Ang boses ni Sofia sa kabilang linya ay puno ng takot at paghagulgol. Sa halip na sumigaw o mawala ng malay, si Elena ay dahan-dahang huminga ng malalim. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng bakal. Mabilis niyang binuksan ang kanyang tablet at nag-type ng ilang commands. Ang bawat pindot niya sa screen ay may kasamang matinding kontrol. Sofia, tumigil ka sa pag-iyak. Ilock mo ang mga pinto ng sasakyan at manatili ka riyan. Na-activate ko na ang GPS tracker sa loob ng sapatos ni Nathan. I'm heading to the location now. Ang utos ni Elena ay kasing talas ng isang utos ng general sa gitna ng gyera. Elena, sasama ako. Anak ko rin siya. Sigaw ni Adrian, na ngayon ay tila natauhan mula sa isang mahabang panaginip. Humarap si Elena kay Adrian. Ang kanyang muka ay walang kahit anong bakas ng emosyon. Wala kang anak, Adrian. Ang meron ka lang ay isang malaking pagkakamali na kailangan mong pagbayaran. Huwag kang humarang sa daraanan ko kung ayaw mong ikaw ang unahin ko. Mabilis na tumakbo si Elena patungo sa kanyang sasakyan. Hindi siya naghintay. Ang tunog ng pagharurot ng makina ay tila isang babala sa sinumang mga ngahas na humarang sa kanya. Sa isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod, nakatayo si Chloe, na ngayon ay wala ng bakas ng pagiging fragile. Ang kanyang muka ay puno ng pot, habang tinitingnan ang batang si Nathan na nakatali sa isang upuan. Dahil sa iyo, nawala ang lahat sa akin. Kung wala ka, hindi malalaman ni Adrian ang totoo. Ikaw ang sumira sa pangarap ko. Ang boses ni Chloe ay puno ng kabaliwan. Itinaas niya ang isang matalim na gunting, handang saktan ang bata. Ngunit bago pa man dumapo ang talim sa balat ni Nathan, isang malakas na tunog ng pagbangga ng sasakyan sa pintuan ng bodega ang umalingaw-ngaw. Pumasok ang liwanag mula sa mga headlight, at mula roon ay bumaba si Elena. Hindi siya tumatakbo. Naglalakad siya ng may dahan-dahan, ngunit bawat hakbang ay nagdadala ng kamatayan. Bitiwan mo ang anak ko, Chloe. Ito na ang huling pagkakataon na makakahinga ka ng malaya. Ang boses ni Elena ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay tila isang hatol. Huwag kang lalapit! Papatayin ko siya! Sigaw ni Chloe. Ngunit bago pa man niya maigalaw ang kanyang kamay, isang mabilis na liwanag mula sa taser na hawak ni Elena ang tumama sa kanyang braso. Ang kuryenteng dumaloy sa katawan ni Chloe ay naging sanhi ng kanyang pagbagsak sa sahig, nanginginig at hindi makagalaw. Mabilis na nilapitan ni Elena si Nathan at kinalaga ng mga tali nito. Niyakap niya ang bata ng mahigpit, ang tanghing sandali na nakita ang kaunting lambot sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, dumating si Adrian, hingal na hingal at puno ng takot. Nathan, anak! Sigaw ni Adrian habang sinusubukang lumapit. Tumayo si Elena at hinarangan si Adrian. Sa isang mabilis na galaw, isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Adrian. Isang sampal na naglalaman ng 3 taon ng pait, hirap at pangungulila. Huwag mong itawag ang salitang anak sa batang ito. Wala kang karapatan. Hinayaan mong mabulag ka ng babaeng yan hanggang sa maging panganib ka sa sarili mong dugo. You failed as a man, Adrian, at mas lalo kang nagkulang bilang ama bago ka pa man magsimula. Ang mga salita ni Elena ay mas masakit pa kaysa sa sampal na ibinigay niya. Elena, patawad. Gagawin ko ang lahat. Babawi ako. Ang pagsusumamo ni Adrian ay nauwi sa katahimikan nang mapansin ni Elena na namumutla si Nathan. Mommy, it hurts. Bulong ni Nathan bago ito tuluyang nawala ng malay sa bisig ni Elena. Ang dugo ay nagsimulang dumaloy mula sa ilong ng bata, na tila isang pulang mansa sa puting polo nito. Nathan! Nathan, gising! Ang boses ni Elena
ay napalitan ng tunay na takot. Lumingon siya kay Adrian. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Kung may mangyaring masama sa anak ko dahil sa stress na idinulot ng babaeng yan, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa inyo. Ang lalaking ito na naging mitsa ng aking paghihirap ay siya rin palang magiging susi para sa kaligtasan ng aking anak. Ngunit huwag siyang magkakamali. Ang kanyang dugo na dadaloy sa mga ugat ni Nathan ay hindi isang tulay para sa pagpapatawad, kundi isang mabigat na utang na kailangan niyang bayaran hanggang sa huling patak ng kanyang dangal. Papanurin ko siyang mawasak sa harap ng katotohanang ang mga taong pinili niyang protektahan, ang siya palang pumatay sa kinabukasan ng sarili niyang dugo at laman. Sa dulo ng gabing ito, malalaman niya na ang pinakamatinding parusa ay hindi ang paglayo, kundi ang manatiling buhay habang dala-dala ang bigat ng isang kasalanang hindi na mabubura ng kahit anong pagsisisi. Ang hiyaw ng mga gulong sa semento ay tila isang babala habang humihinto ang sasakyan ni Elena sa harap ng emergency room. Binuhat niya si Nathan ng buong ingat. Ang kanyang puting blazer ay puno na ng dugo mula sa ilong ng bata. Ngunit ang kanyang mukha ay nananatiling kasing tigas ng semento. Sa likod niya, si Adrian ay tila isang aninong naliligaw. Nanginginig ang mga kamay at hindi malaman kung saan ilulugar ang sarili. Emergency! My son is unconscious! Ang boses ni Elena ay umalingaw-ngaw sa labi. Kalmado, ngunit may otoridad na hindi matatanggihan. Agad na dinala si Nathan sa loob ng isang silid kung saan ang matalim na tunog ng mga monitoring machines ay nagsimulang punan ang katahimikan. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang doktor na may hawak na chart. Ang mukha ay seryoso at bakas ang pag-aalala. Architect, Colonel. The child is in critical condition. His red blood cell count is dangerously low. We need an immediate blood transfusion. Unfortunately, his blood type is extremely rare. Wala kaming stock sa blood bank na yon. Gamitin niyo ang dugo ko. I am his father. We must be a match. Ang mabilis na hiyaw ni Adrian. Ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon. Tumingin si Elena kay Adrian. Sa loob ng 3 taon, ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang totoong takot sa mga mata ng lalaki. Hindi takot para sa kanyang karera, kundi takot na mawalan ng isang bagay na ngayon lang niya natanto ang halaga. Save him, ang maikling utos ni Elena sa doktor. Pagkatapos, lumingon siya kay Adrian. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa lamig. Ibigay mo ang dugo mo, Adrian. Ibigay mo ang bawat patak na kailangan niya. Pero huwag mong iisipin na kapag nailigtas mo siya, ay magiging ama ka na. This is not a redemption. This is a debt. At pagkatapos nito, pipirmahan mo ang lahat ng dokumentong ibibigay ko sa'yo. Ang tuluyang pagbitiw sa kahit anong karapatan sa batang ito. Elena, please. Kahit ano, gagawin ko. Just let me save him. Bulong ni Adrian habang inihahanda ang kanyang braso para sa karayom. Habang nagaganap ang transfusion, lumapit ang doktor kay Elena sa gilid ng pasilyo. Architect, may kailangan akong sabihin sa inyo. We found traces of chemical toxicity sa bone marrow ni Nathan. This isn't just a genetic condition. This was caused by prolonged exposure to a certain type of toxin, likely nung nasa sinapupunan pa siya. Ang mga daliri ni Elena ay bumuon sa kanyang palad. Alam niya ang sagot. Alam niya kung sino ang may gawa nito. Adrian, hear this. Tawag ni Elena sa lalaking nakahiga sa kabilang kama habang kinukuhanan ng dugo. The reason why Nathan is fighting for his life right now is because 3 years ago, Chloe and your mother were feeding me vitamins that were actually slow-acting toxins. They didn't just want me gone. They wanted to make sure no heir would ever survive. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila naging isang dambuhalang bigat na dumagan sa dibdib ni Adrian. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng pot at pagkadiri sa sariling pamilya.
My mother, she knew? Ang boses ni Adrian ay halos hindi marinig sa tindi ng sakit. She didn't just know, Adrian. She funded it. Habang abala ka sa pagtatanggol kay Chloe dahil sa sakit niya, dahan-dahan nilang pinapatay ang anak ko sa loob ng tiyan ko. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang balaraw na tumatarak sa puso ni Adrian. Eksaktong bumukas ang pinto ng ospital at pumasok ang mga pulis. Bit-bit ang isang babaeng nakaposas at gulo-gulo ang buhok. Si Chloe. Ngunit sa likod niya, isang matandang babae na may suot na mamahaling perlas ang pumasok ng may mataas na no. Ang ina ni Adrian. Adrian, anak! What is this nonsense? Bakit pinapulis ng babaeng yan si Chloe? At bakit ka nagbibigay ng dugo sa batang yan? Ang tinig ng matanda ay puno ng kapal ng muka. Dahan-dahang tumayo si Adrian mula sa kama. Kahit pa nahihilo siya mula sa transfusion. Tumingin siya sa kanyang ina. Hindi bilang isang masunuring anak, kundi bilang isang lalaki ngayon lang nakakita ng isang halimaw. Umalis kayo rito. Ang mahina ngunit mapanganib na utos ni Adrian. Bago ko makalimutan, nakadugo ko kayo at bago ko kayo mabulok sa kulungan kasama ng babaeng ito. Adrian! How dare you speak to me like that? Sigaw ng kanyang ina. Ngunit hindi na sila pinansin ni Adrian. Lumingon siya kay Elena. Ang kanyang muka ay basang-basa ng luha. I'm sorry, Elena. I'm so sorry. Ang sorry mo ay walang halaga sa harap ng makinang nagpapanatili sa paghinga ng anak ko. Sagot ni Elena habang nakatingin sa glass window ng ICU. But thank you for the blood. Now, I have everything I need to finish you and your family once and for all. Sa sandaling yon, ang monitor sa loob ng ICU ay biglang naglabas ng isang mahaba at tuloy-tuloy na tunog. Ang mga nurse ay nagtakbuhan sa loob, ang puso ni Elena ay tila tumigil. At ang huling makita ni Adrian bago siya mawalan ng malay dahil sa panghihina ay ang pagbagsak ni Elena sa kanyang mga tuhod. Ang imperyong itinayo sa ibabaw ng mga luha at pagtatraidor ay guguho sa isang iglap. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matalas na kalkulasyon ng isang babaeng tinanggalan niyo ng lahat. Papanoorin ko ang pagbagsak ng bawat pader ng inyong karangalan hanggang sa wala nang matira, kundi ang alikabok ng inyong kahihiyan. Ang aking dating asawa na naging bulag sa katotohanan ay magigising sa isang mundong wala na siyang pag-aari. Dahil ang bawat sentimo na hawak niya ay akin na ngayon. Sa huli, ang pinakamalupit na parusa ay hindi ang mawalan ng yaman, kundi ang makita ang taong binaliwala mo na nasa itaas, habang ikaw ay gumagapang sa putika ng sarili mong pagkakamali. Ang nakakabinging tunog ng alarma sa loob ng ICU ay biglang napalitan ng mabilis at ritmikong tunog ng puso. Isang hudyat na ang anghel ni Elena ay muling bumalik mula sa pampang ng kamatayan. Dahan-dahang lumabas ang doktor, nagpupunas ng pawis at tumango kay Elena. Stable na siya, architect. Ang transfusion ay matagumpay. Nathan is a fighter. Hindi humagulgol si Elena. Huminga lang siya ng malalim. Ang kanyang mga balikat na tila pasan, ang buong mundo ay nanatiling matuwid. Lumingon siya kay Adrian na nakaupo sa sahig ng pasilyo. Ang kanyang mukha ay puno ng dugo at da. Tila isang basahang iniwan sa ulan. He's alive, Adrian. But don't think for a second that your blood washed away your sins. Malamig na sabi ni Elena. Inabot niya ang isang makapal na asul na envelope sa mga pulis na nakatayo sa tabi ni Chloe at ng ina ni Adrian. Everything is in there. The laboratory receipts of the toxins, the bank transfers from the Tan Group's secret accounts to Chloe's personal dummy corporations, and the footage of Chloe entering the warehouse where my son was kept. My lawyers are already at the precinct. Make sure they never see the light of day. Ang utos ni Elena ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Elena, please! I'm your mother-in-law! You can't do this to me! Ang malakas na hiyaw ng ina ni Adrian habang kinakaladkad siya ng mga pulis. Ang kanyang mga mamahaling perlas ay nagkalat sa sahig,
tila mga butil ng kahihiyang hindi na mabubuo pa. I have no mother-in-law. I only have criminals to prosecute. Ang huling sagot ni Elena bago niya tinalikuran ang mga ito. Makalipas ang 2 oras, sa boardroom and tan group, ang atmosfera ay tila isang kabaong na handa ng ilibing. Ang mga stakeholders ay nagkakagulo. Ang stock price ay bumubulusok at ang pangalan ng pamilya Tan ay naging paboritong paksa ng bawat balita sa bansa. Bumukas ang pinto at pumasok si Elena. Hindi bilang isang arkitekto, kundi bilang ang bagong may-ari ng kanilang tadhana. Nakatayo si Adrian sa harap ng malaking bintana. Tinitingnan ang gusaling pinaghirapan ng kanyang lolo. You did it, Elena. You destroyed us. Inilapag ni Elena ang isang dokumento sa lamesa. I didn't destroy you, Adrian. You did that yourself the moment you let a parasite like Chloe bleed this company dry. I just finished the job. As of 8 a.m. today, I have acquired 51% of the Tan Group's shares through my holding firm. This building, your office, and even the chair you're sitting on, they all belong to me now. Humarap si Adrian. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Anong gagawin mo sa akin? Ipapakaulo mo rin ba ako? Isang matalim at mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Lumapit siya at inayos ang kurbata ni Adrian. Isang galaw na dati ay puno ng pagmamahal, nguit na yon ay puno ng pangungutya. No, Adrian. Death or prison is too easy for you. I want you to stay alive. I want you to watch me turn this company into something you could never achieve. I want you to see Nathan grow up and call someone else dad. I want you to live every day knowing that you had heaven in your hands, but you chose to crawl in hell. Elena, give me one more chance. For Nathan. Ang pagsusumamo ni Adrian ay nauwi sa isang mahinang bulong. Nathan has a hero for a mother. He doesn't need a coward for a father, sagot ni Elena. Kinuha niya ang kanyang bag at tumingin sa relo. You have 30 minutes to clear your desk. After that, my security will escort you out. Don't take anything that belongs to the company. Not even a single pen. Habang naglalakad si Elena palabas ng boardroom, narinig niya ang mahinang tunog ng pagbagsak ni Adrian sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang paghagulgol ay umalingaungaw sa buong silid, ngunit hindi lumingon si Elena. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila isang martilyo na nagpapatibay sa kanyang bagong imperyo. Pagdating niya sa parking lot, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Architect E, the plan for the second phase of the Sky Garden is ready. But we found something else in your ex-husband's private safe. A letter from your father. About the real reason why the Tan family married you 3 years ago. Ang mga daliri ni Elena ay humigpit sa kanyang telepono. Ang kanyang mga mata ay nag-apoy muli. Tell me everything. If there's another lie buried in this foundation, I will dig it up until the whole world sees the rot. Balang araw, ang lunsod na ito ay tatandaan ako, hindi bilang babaeng iniwan at minaliit, kundi bilang arkitekto na muling nagtayo ng kanyang sariling kaharian mula sa mga guhong iniwan ng pagtatraidor. Ang aking dating asawa na nabulag ng huwad na pag-ibig ay maglalakad sa mga lansangang ito na ang tanging bitbit ay ang bigat ng kanyang pagsisisi, habang ako ay nakatayo sa pinakamataas na palapag ng tagumpay. Ang bawat luhang inubos ko noon ay naging matitibay na pundasyon ng aking kasalukuyan. Sa huling kabanatang ito, hindi lang ang korona ang binawi ko, kundi ang aking kaluluwa na matagal nilang sinubukang ikulong sa kanilang mga kasinungalingan. Sa loob ng isang pribadong silid sa pinakamataas na palapag ng bagong tayong Sky Garden, pinuksan ni Elena ang isang lumang itim na vault na nakuha mula sa lihim na opisina ng kanyang biyenan. Ang bawat pag-ikot ng dial ng vault ay tila isang pagbilang sa mga segundong ninakaw sa kanyang buhay. Nang bumukas ito, tumambad ang isang kupas na dokumento, ang orihinal na land title ng lupain sa Suzhou
na pag-aari ng kanyang yumaong ama. Kaya pala kailangang mangyari ang lahat ng ito. Bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng natuklasang katotohanan. Pumasok si Adrian sa silid, nakasuot ng simpleng kamiseta at maong, malayo sa dating matikas na colonel na laging nakasuot ng unipormeng puno ng medalya. Ang kanyang mga mata ay malalim ang pagkakalubog. Bakas ang mga gabing walang tulog. Elena, tinawagan mo ako. Sabi ng sekretary mo, may gusto kang ipakita. Mahinang sabi ni Adrian, hindi makatingin ng diretso sa babae ngayon, ay nagmamay-ari na ng kanyang buong mundo. Inihagis ni Elena ang dokumento sa ibabaw ng mahabang lamesang gawa sa mahogany. Ang tunog ng papel na humampas sa kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan sa katahimikan. Basahin mo yan, Adrian. Basahin mo ang dahilan kung bakit pinilit ng ina mo na pakasalan mo ako 3 taon na ang nakalilipas. Nanginginig ang mga daliri ni Adrian habang binabasa ang nilalaman ng papel. Ang kanyang mukha ay unti-unting nawala ng kulay. The land title. Property ng tatay mo? Pero ang sabi ni Mama, galing ito sa investment ng pamilya Tan sa China. Ang asawa mong si Chloe at ang iyong ina ay hindi lang basta malupet, Adrian. Sila ay mga magnanakaw. Ang boses ni Elena ay kasing talas ng isang labaha. Pinakasalan mo ako dahil iyon ang tanging paraan para makuha nila ang legal na kontrol sa lupain ng tatay ko nang pumanaw siya. At nang makuha na nila ang lahat, kailangan mo na akong iwan dahil wala na akong silbi. You were just a tool in their grand scheme, Adrian. Isang bulag at tangang kasangkapan. Napaupo si Adrian sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Ang tunog ng kanyang paghinga ay tila isang naghihingalong hayop. Hindi ko alam, Elena. Sumumpa ako. Wala akong alam tungkol dito. Akala ko mahal ka ni Mama. Ang pag-ibig ay walang puwang sa pamilya niyo, Adrian. At dahil sa kahinaan mo, halos mamatay ang anak mo bago mo pa man siya nakilala. Patuloy ni Elena, habang naglalakad palapit sa bintana kung saan kitang-kita ang buong Manila. Ngunit tapos na ang lahat. Ang lupain ay naibalik na sa pangalan ko. Ang kumpanya niyo ay akin na. At ang anak ko ay kailanman ay hindi magdadala ng apelidong Tan. Elena, please. Huwag mong ilayo si Nathan sa akin. Kahit yun na lang, hayaan mo akong maging ama sa kanya. Ang pagsusumamo ni Adrian ay nauwi sa paghagulgol. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa dokumentong naging mitsa ng kanilang pagkawasak. Dahan-dahang humarap si Elena. Ang kanyang muka ay maliwanag sa sikat ng araw. Tila isang reyna na katatapos lang sa isang madugong labanan. Ang pagiging ama ay hindi nakukuha sa dugo, Adrian. Nakukuha ito sa proteksyon, sa katapatan, at sa sakripisyo. Lahat ng iyon ay nabigo kang ibigay. Nathan is a king in the making, and a king doesn't need a broken shadow for a father. Lumapit si Elena sa pinto at tumawag sa kanyang security. Escort him out. He doesn't belong in this building anymore. Habang kinakaladkad si Adrian palabas ng silid, hindi na siya lumingon pa. Ang tanging naririnig na lang ay ang marahang pagtara ng kanyang stiletto sa sahig habang naglalakad patungo sa kabilang silid kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang anak. 5 buwan ang lumipas. Ang Sky Garden ay formal nang binuksan sa publiko. Isang marangyang selebrasyon ang ginanap, dinaluhan ng mga pinakamakapangyarihang tao sa Asya. Si Elena, suot ang isang kumikinang na gintong terno, ay nakatayo sa entablado habang hawak ang kamay ni Nathan. Ang gusaling ito ay hindi lang gawa sa semento at bakal, panimula ni Elena sa harap ng mga kamera. Ito ay gawa sa katotohanan. Sa bawat babaeng nakaranas ng pait, tandaan ninyo, kayo ang arhitekto ng inyong sariling buhay. Huwag ninyong hayaang ibang tao ang gumuhit ng inyong tadhana. Sa isang sulok ng karamihan, malayo sa liwanag ng mga spotlight, nakatayo ang isang lalaking may marungis na damit
at mahabang balbas. Pinanood ni Adrian ang kanyang mag-ina mula sa malayo. Ang kanyang puso ay puno ng pait, ngunit may bahid ng kapayapaan nang makita niyang masaya at malakas si Elena. Tumalikod siya at dahan-dahang naglaho sa dilim ng gabi. Bit-bit ang alaala ng isang paraisong sinira niya mismo. Pumasok si Elena sa kanyang pribadong opisina at tinitigan ang isang litrato nila ni Nathan. Isang malalim na buntong hininga ng kalayaan ang kumawala sa kanyang dibdib. Wala na ang galit. Wala na ang pait. Tanging ang bukas na puno ng pag-asa na lang ang natitira. Inayos niya ang kanyang buhok, kinuha ang kanyang bag, at lumabas ng silid ng may ngiti. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay tila isang huling tuldok sa isang mahaba at madilim na kabanata ng kanyang buhay. Ngayon, si Elena ay hindi na lang isang arhitekto ng mga gusali. Siya na ang arhitekto ng kanyang sariling kaligayahan. Ang bawat sugat na iniwan ng nakaraan ay hindi na mga pilat ng hapdi, kundi mga gintong guhit ng isang sining na nabuo sa gitna ng pagkawasak. Ang babaeng dati ay binalot ng dilim ng pagtatraidor ay isa na ngayong nagniningning na bituin na nagbibigay ng liwanag sa iba pang nawawala sa gitna ng unos. Ang paghihiganti ay hindi na tungkol sa panunumbat, kundi sa pananatiling matatag at masaya sa kabila ng lahat ng planong pabagsakin ka. Sa huling yugtong ito, ang katahimikan ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi ang pinakamalakas na sigaw ng isang arkitektong matagumpay na naitayo ang kanyang sariling langit. 5 taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng pamilya Tan. Sa isang malawak at modernong opisina sa Singapore, nakatayo si Elena sa harap ng isang dambuhalang salamin. Hindi na ang pait ng nakaraan ang mababanaag sa kanyang mga mata, kundi ang kapanatagan ng isang babaeng alam ang kanyang tunay na halaga. Ang kanyang pangalan, Architect Elena Victoria, ay hindi na lang basta tanyag sa Pilipinas. Ito ay naging simbolo ng katatagan sa buong mundo. Mommy, are we going to the school opening today? Ang boses ni Nathan, na ngayon ay 8 taong gulang na, ang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Lumingon si Elena at numiti. Ang bata ay matikas, malusog, at may talinong tila ba mas matanda pa sa kanyang edad. Yes, Nathan, the school for the children of Suzhou is finally done. It's the most important project I've ever designed. Habang inihahanda ni Elena ang kanyang mga gamit, isang balita sa telebisyon ang sandaling nakakuha ng kanyang atensyon. Ang hatol sa kaso ng malaking korupsyon at tangkang pagbatay ay pinal na. Si Chloe at ang dating ina ni Adrian ay mananatili sa loob ng rehas ng habambuhay. Wala silang nakuha, kundi ang pot ng publiko at ang lamig ng pader ng bilangguan. Tiningnan lang sila ni Elena nang walang kahit anong galit. Tanging ang pait ng panghihinayang para sa kanila ang natitira sa kanyang puso. Nang makarating sila sa Suzhou, sinalubong sila ng init ng sikat ng araw at ang amoy ng mga bulaklak na itinanim sa paligid ng bagong paaralan. Sa isang sulok, nakita ni Elena ang isang pamilyar na anino. Isang lalaking may simpleng suot, nagtatrabaho bilang isang construction foreman sa proyekto. Si Adrian. Dahan-dahang lumapit si Adrian nang mapansin ang pagdating ni Elena. Hindi na siya ang mapagmataas na colonel. Siya na ngayon ay isang lalaking natutong magsimula sa pinakamababang baetang. Sa loob ng 5 taon, nanatili siyang malayo, nagpapadala ng tulong nang hindi nagpapakilala, at nagsisilbi sa mga proyektong itinatayo ni Elena bilang paraan ng kanyang penansya. Architect. Ang ganda ng kinalabasan ng gusali. Mahinang sabi ni Adrian, ang kanyang tinig ay puno ng respeto at pagpapakumbaba. Salamat, Adrian. Salamat sa serbisyo mo rito. Maikling tugon ni Elena. Tumingin si Adrian kay Nathan, na ngayon ay masayang nakikipaglaro sa ibang mga bata. May luhang namuo sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya hinayaang pumatak ang mga ito. Hindi ko hihilingin na kilala niya ako, Elena.
Sapat na sa akin ang makitang malusog siya at ligtas sa piling mo. I've accepted my fate long ago. Ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay dahil karapat-dapat ang nagkasala, Adrian. Ibinibigay ito para sa kapayapaan ng sarili. Makahulog ang sabi ni Elena. Nahanap ko na ang kapayapaan ko. Sana ay mahanap mo rin ang sayo. Tinalikuran na ni Elena ang lalaki at naglakad patungo sa entablado para sa ribbon-cutting ceremony. Sa bawat hakbang niya, naramdaman niya ang gaan ng kanyang kalooban. Wala na ang tanikala ng utang na loob. Wala na ang bigat ng pait. Sa harap ng maraming tao, itinaas ni Elena ang gunting kasama si Nathan. Ang gusaling ito ay iniaalay ko sa lahat ng mga kababaihang akala ay wala ng pag-asa. Tandaan ninyo, kayo ang may hawak ng plano. Kayo ang pipili ng materyales. At kahit gaano pa kalakas ang lindol ng buhay, hanggat matibay ang inyong pundasyon sa sarili, hindi kayo kailanman matitibag. Ang malakas na tunog ng palakpakan ng libu-libong tao ay umalingaw-ngaw sa buong studio, na tila isang himig ng tagumpay na abot hanggang langit. Si Elena ay tumingin sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang araw ay nagsisimulang sumikat ng maliwanag. Sa huli, napatunayan niya na ang pinakamabisang paraan para talunin ang mga kaaway ay hindi ang saktan sila, kundi ang maging masaya at malaya sa kabila ng kanilang presensya. Ang kwento ni Elena ay hindi nagtapos sa paghihigante. Nagtapos ito sa isang bagong simula kung saan siya na ang reyna ng kanyang sariling tadhana. Humawak si Nathan sa kanyang kamay at sabay silang naglakad patungo sa liwanag ng isang bukas na puno ng pag-asa. Wala na ang madilim na kabanata. Ang obra maestra ng kanyang buhay ay tapos na, at ito ay higit na maganda kaysa sa anumang gusaling kanyang naisagawa.